Alam mo ba na ang hindi maipaliwanag na pangangati sa ilang parte ng iyong katawan ay maaaring senyales ng kanser? Karamihan sa atin ay hindi pinapansin ang simpleng pangangati, pero para sa mga matatanda, lalo na yung mga 60 taong gulang pataas, ang pangangati sa ilang partikular na lugar ay maaaring mas malalim ang dahilan kaysa sa dry skin o simpleng irritation. Pwedeng warning sign ito ng katawan mo na hindi mo dapat baliwalain. Sa video na ito, tutuklasin natin ang 5 partikular na parte sa katawan kung saan ang pangangati ay maaaring indikasyon ng cancer. Minsan, ilang buwan bago pa lumabas ang iba pang sintomas. Hindi ito ordinaryong pangangati. Ito yung mga pattern na madalas makita ng mga doktor sa mga pasyenteng eventually na-diagnose ng malalang sakit tulad ng lymphoma, pancreatic cancer at maging breast o skin cancer. Manood ka hanggang dulo dahil hindi lang namin ililista ang mga parte ng katawan. Malalaman mo rin ang mas malalim na dahilan sa likod ng bawat pangangati. Bakit partikular sa mga parte na ito nangyayari? Anong uri ng cancer ang posibleng kaugnay nito? Paano malalaman kung simpleng skin issue lang ito o mas seryosong kondisyon? Pagkatapos nito, magkakaroon ka ng kaalaman tungkol sa mga dapat bantayan, mga tanong na dapat itanong sa doktor mo, kailan at paano kumilos kung pamilyar sa iyo ang mga senyales na ito. At higit sa lahat, hindi ito para magpanik, kundi para maging alerto. Dahil kapag maagang napansin ang mga hidden signs na ito, mas malaki ang tsansa na maagapan ang problema bago pa ito mahirapan gamutin. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanonood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Sign number 1. Ang matagal at paulit-ulit na pangangati sa ibabang bahagi ng binti. Kapag ang isang matanda ay nakakaranas ng tuloy-tuloy na pangangati sa ibabang bahagi ng binti, lalo na sa shins at calves na walang rashes, dry skin o bagong sabon o lotion na maaaring sanhi, madali itong isipin na dahil lang sa edad. Pero ang particular na sintomas na ito ay madalas palang senyales ng mga cancer na may kinalaman sa dugo tulad ng lymphoma. Hindi ito yung pangangating nawawala at bumabalik. Ito yung tipong parating nandyan, lalo pang lumalala sa gabi at hindi gumagaling kahit anong lotion ang ilagay mo, hindi tulad ng simpleng dry skin. Ang dahilan nito ay may kinalaman sa kung paano apektado ang immune system ng mga cancer tulad ng Hodgkin's lymphoma. Nagmumula ang mga ganitong cancer sa lymphatic system, isang mahalagang bahagi ng ating katawan na responsable sa paglaban sa infection at pag-alis ng toxins. Habang dumarami ang cancer cells, naglalabas sila ng mga kemikal na nagdudulot ng pamamaga sa dugo at isa sa mga pinakakaraniwang epekto nito ay ang matinding pangangati na kumakapit sa ibabang bahagi ng mga binti. Kahit normal ang itsura ng balat sa labas, ang mga nerves sa ilalim nito ay nagiging sensitibo dahil sa irritation mula sa loob ng katawan. May isang 75 taong gulang na lalaki, si George, na nagkwento sa isang cancer awareness event. Halos 6 na buwan daw ang lumipas bago siya nagpa-check up at ang tanging sintomas niya ay ang matinding pangangati sa harap ng kanyang mga binti. Una, akala ng doktor niya ay eczema or allergy sa detergent. Pero nang magpa-blood test siya at makita na abnormal ang kanyang white blood cell count, at nang mag-scan, lumabas na may namamagang lymph nodes siya sa dibdib, doon na-confirm ang diagnosis. Ang pangangati ang unang senyales, sabi niya. Bago pa man lumabas ang iba pang sintomas, hindi bihira ang ganitong kwento at bagaman hindi lahat ng pangangati sa binti ay cancer, ang malaking pagkakaiba ay nasa reaksyon ng balat o kung wala talagang reaksyon. Kung walang rashes, walang bagong sabon, walang kagat ng insekto at ilang linggo nang hindi nawawala, oras na para magpatingin. Lalo na kung may kasama itong iba pang sintomas tulad ng pagpapawis sa gabi, madaling mapagod, o hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Para sa mga matatanda, mas mahalagang maging alerto sa ganitong mga senyales. Habang tumatanda tayo, mas nagiging subtle ang mga warning signs ng ating katawan.
Maaring walang sakit agad o hindi madama ang mga bukol kung nasa loob, pero ang mga nerves natin ay nagre-react pa rin. At kadalasan, ang pangangati, lalo na yung parang nasa ilalim ng balat, hindi mawala kahit anong gawin, ang unang nagpapakita. Sign number 2. Ang pangangati sa pagitan ng shoulder blades o itaas na likod. May isang partikular na uri ng pangangati na lumilitaw sa malalim na bahagi ng itaas na likod, lalo na sa pagitan ng mga shoulder blades, na madalas binabaliwala o sinisisi sa posture, dry air, o di kaya'y sa tag ng damit. Pero para sa maraming matatanda, ang tuloy-tuloy na pangangati sa eksaktong lugar na ito, lalo na kung parang galing sa ilalim ng balat, ay naiuugnay sa pancreatic cancer. At ang nakakapagtaka, kadalasan itong lumilitaw ng ilang buwan bago pa man magpakita ang anumang malalang sakit o sintomas sa pagtunaw ng pagkain. Sa una, parang walang koneksyon, paano ba naman magdudulot ng pangangati sa likod ang isang internal organ tulad ng pancreas? Pero ganito kasi yon, kapag lumalaki ang tumor sa pancreas, maaari itong mag-block sa bile ducts, mga maliliit na tubo na nagdadala ng bile mula sa atay papunta sa intestines. Kapag naharang ang daloy nito, naiipon ang bile salts sa dugo. At isa sa mga unang epekto ng sobrang bile salts ay ang pag-irita sa nerve endings, kadalasan sa mga bahagi tulad ng likod, kung saan maraming sensory nerves ang ating katawan. Naalala ko si Linda, isang 70 taong gulang na babae, na nagkwento sa akin tungkol sa kanyang phantom itch sa itaas na likod. Gising siya ng gising sa gabi dahil sa pangangati. Walang nag-work, hindi lotion, back scratcher, o kahit ang pagpapalit ng kutsyon. Sabi niya, parang galing daw sa loob ang pakiramdam. Noong nagpa-blood test siya dahil sa madalas na pagkapagod, nakita na mataas ang kanyang liver enzymes. Dahil dito, nagpa-scan siya at doon nila natuklasan ang isang maliit na tumor sa pancreas na nakadagan sa bile duct. Ang nakakatakot, ang pangangati lang ang tanging sintomas niya. Walang sakit, walang paninilaw ng balat. Isang malalim at paulit-ulit na pangangati lang na hindi niya maalis. At ang tanging dahilan kung bakit naagapan ito ay dahil nagpatingin siya kahit na parang maliit na bagay lang ang kanyang reklamo. Kaya mahalaga ang partikular na parte na ito. Pwedeng dahil sa dryness, pressure o friction ang pangangati sa likod. Pero kung ang pangangati ay nakafocus sa isang parte, walang tigil, at hindi gumagaling sa kahit anong skin treatment. Lalo na kung may kasama itong malabo na ihi, maputing dumi o labis na pagkapagod, maaaring senyales ito ng mas malalim na problema sa loob ng katawan. Ang likod ang nagiging mensahero, kahit na ang problema ay nasa digestive system. Para sa mga matatanda, madaling balewalain ang ganitong subtle na sintomas. Ayaw nating magmukhang OA sa doktor, pero mas matalino ang ating katawan kaysa sa inaakala natin, at kapag paulit-ulit itong nagpapadala ng signal, dapat nating pakinggan, kahit na pangangati lang ito. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Sign number 3. Ang pangangati ng anit na walang visible flakes or dandruff. Ang pangangati ng anit ay maaaring mukhang ordinaryong bagay lang. Sa katunayan, para sa maraming matatanda, madali itong isisi sa tuyong hangin, pagtanda ng balat, o shampoo na hindi hiyang sa kanila. Pero kapag ang pangangati ay nagiging persistent, lalo na kung walang dandruff, pamumula o pagkaliskis, maaari itong maging early sign ng mas malalim na kondisyon, kabilang ang mga blood-related cancers tulad ng leukemia or skin cancers na umaapekto sa anit. Ang pangkaraniwang pangangati ay pakiramdam lang na tuyo ang anit, pero ang iba rito ay mas kakaiba, parang may gumagapang, kumikirot o nanunuyong pakiramdam na hindi nawawala. Maaring lilipat-lipat ang pangangati sa iba't ibang parte ng ulo
at madalas ay hindi gumagaling sa mga typical na solusyon tulad ng anti-dandruff shampoos o moisturizing oils. Para sa mga taong lampas sa 60 taong gulang, ang ganitong pakiramdam ay maaaring senyales ng nerve irritation dulot ng abnormal na immune activity. Isang bagay na nangyayari kapag ang leukemia cells ay nagsisimulang dumami sa dugo at nakakaapekto sa pamamaga sa katawan. May isang lalaki, si Henry, 73 taong gulang, na napansin ang kanyang anit ay laging nangangati tuwing hapon. Sinubukan niyang magpalit ng hair products at inisip niyang baka ang kanyang sombrero ang may problema. Pero kahit nagpalit siya ng shampoo at hindi na nagsuot ng sombrero, nanatili pa rin ang pangangati. Nang magpa-blood test siya dahil sa madalas na pagkapagod, nakita ng mga doktor na abnormal ang kanyang white blood cell count. Ang bone marrow biopsy ay nag-confirm na may early stage chronic lymphocytic leukemia siya. Ang kanyang anit ang unang at tanging nagbigay sa kanya ng babala. Ang nakakapag-alala dito ay maraming matatanda ang sanay na sa pangangati o sensitivity ng balat. Kaya kapag may naramdaman silang kakaiba, madalas itong itinuturing na normal lang at hindi pinapansin. Pero ang pangangating may kinalaman sa cancer ay iba. Hindi ito nawawala. Walang cream or lotion na nakakapagpahupa. Walang product na epektibo, paulit-ulit at parang galing sa loob, hindi sa ibabaw ng balat. At habang ang leukemia ay hindi lang ang posibleng dahilan, ang mga skin cancers na tumutubo sa anit, lalo na sa mga parte na manipis na ang buhok, ay maaaring magsimula bilang isang maliit na nangangating patch. Minsan, mukha lang itong tuyong balat o maliliit na bukol. Pero kung ito'y patuloy na nangangati, lalo na sa iisang lugar at hindi nawawala, dapat itong ipatingin sa dermatologist. Dahil mahirap suriin ang sariling anit, makakatulong kung hihingi ka ng tulong sa asawa, caregiver, o kahit sa barbero na regular na tignan ang iyong ulo. Kung may pangangati kang nararamdaman na ilang linggo nang hindi nawawala at walang gamot na epektibo, yun na ang senyales para magpatingin. Lalo na kung kasabay nito ang labis na pagkapagod, madaling magkapasa o pakiramdam na may mali sa katawan na hindi mo may paliwanag. Maaring maliit na bagay lang ito para sa iyo, pero minsan, ang maliliit at matitigas na sintomas ang may pinakamalaking kwento. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng 0 para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Sign number 4. Ang pangangati sa dibdib o suso na walang dahilan. Kapag ang isang matanda, lalo na ang mga babae, pero pwede ring mga lalaki, ay nakakaranas ng paulit-ulit na pangangati sa dibdib o sa may bandang suso, partikular sa palibot ng utong o sa ilalim nito, madali itong isisi sa pawis, masikip na damit o pagkapayat ng balat dahil sa edad. Pero ang partikular na lugar na ito ay isa sa mga madalas baliwalain na sintomas na maaaring palatandaan ng mas malalang kondisyon, tulad ng inflammatory breast cancer o iba pang tumor malapit sa dibdib. Ang kakaiba sa senyales na ito ay kadalasang lumilitaw ito bago pa man makapa ang anumang bukol. Maaaring mainit, iritado o masikip ang pakiramdam ng balat. Minsan, may pagbabago sa texture, medyo magaspang, makapal kaysa karaniwan o may bahagyang pamumula. Pero kadalasan, walang nakikita. Pangangati lang na parang galing sa loob na hindi nawawala kahit anong cream or lotion ang ilagay mo. Naalala ko ang kwento ni Ruth, 69 na anyos, na napansin ang kakaibang pangangati sa may kanang suso. Sinubukan niyang magpalit ng bra, ibang sabong panlaba, at kahit hindi muna nagsuot ng bra, akala niya'y dahil lang sa pagkiskis. Pero hindi pa rin nawala ang pangangati sa isang lugar, araw-araw. Nang magpatingin siya sa doktor, napansin ang bahagyang pagkaumbok ng balat at nagpaskan siya. Ang nakita nila ay isang maliit pero agresibong tumor na tumutubo malapit sa balat. Hindi yung tipikal na bilog na bukol na inaasahan ng karamihan. Ito ang dahilan kung bakit mapanganib ang inflammatory breast cancer. Hindi ito sumusunod sa karaniwang sintomas. Maaari itong magmukhang skin rash, mabilis kumalat,
at ang unang senyales ay hindi sakit, kundi iritasyon. Kaya napakahalagang bigyang pansin ang pangangati na hindi lumilipat sa ibang lugar, hindi gumagaling sa moisturizers, paulit-ulit sa iisang parte lalo na sa dibdib o suso. Para sa mga lalaki, mas madali itong mamiss. Biro man ang breast cancer sa kanila, nangyayari rin ito. At madalas nahuhuli dahil hindi nila inaasahan ang mga sintomas. Ang pangangati malapit sa utong, makapal na balat sa isang maliit na parte, o patuloy na discomfort sa ilalim ng dibdib ay maaaring mukhang maliit na bagay. Pero para sa mga nasa 60, 70 o 80, dapat itong ipatingin. At higit pa rito, hindi lang cancer sa suso ang maaaring dahilan. Maaari ring dulot ito ng namamagang lymph nodes sa kilikili o sa ibaba ng collarbone na maaaring senyales ng lymphoma o iba pang malignancy malapit sa dibdib. Kaya kung ang pangangati ay may kasamang pamamaga, init sa pakiramdam o kahit pakiramdam lang na mabigat sa lugar na iyon, huwag nang maghintay pa. Ang maagang pagdetect ay hindi nagsisimula sa mga makabagong machine. Nagsisimula ito sa pagiging alerto, sa pagpansin sa mga maliliit ngunit kakaibang senyales na hindi normal. Dahil kahit hindi makapagsalita ang iyong balat, kaya nitong magparamdam. At ito ang isa sa mga pinakamahalagang babala na hindi dapat baliwalain. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Sign number 5. Ang matagal at paulit-ulit na pangangati sa puwet o airy, anal o genital area. Isa sa mga pinaka-awkward at madalas baliwalain na sintomas ang pangangati sa puwet o sa maselang bahagi ng katawan. Lalo na para sa mga matatanda, mahirap itong pag-usapan kaya mas pinipili na lang ng karamihan na tiisin kaysa magpatingin. Pero kapag ang pangangating ito ay nagiging chronic at walang obvious na dahilan tulad ng hygiene issue, infection o irritation, maaari itong senyales ng mas malalang kondisyon. Sa ilang kaso, ang patuloy na pangangati sa area na ito ay maaaring early symptom ng anal cancer, vulvar cancer, o maging penile cancer. Ang nakakabahala rito ay madalas itong nagkukunwaring simpleng problema lang. Iniisip ng karamihan na dahil lang ito sa tuyong balat, allergy sa toilet paper, pagkiskis sa paglalakad, o side effect ng incontinence pads. At madalas, totoo naman. Pero kapag ang pangangati ay ilang linggo o buwan nang hindi nawawala, bumabalik-balik kahit anong linis o gamot ang gawin, pakiramdam ay mas masakit na kaysa ordinaryong pangangati. Dapat na itong bigyan ng seryosong atensyon. May isang lalaking si Eugene, 76 na anyos, na akala niya ay hemorrhoid irritation lang ang kanyang nararamdaman sa loob ng halos isang taon. Gumamit siya ng creams, nagbago ng diet, nagtry pa ng cold compresses. Pero hindi talaga nawala ang pangangati. Nang sa wakas ay magpatingin siya sa colorectal specialist, nakita sa exam na may maliit na lesyon sa anal canal wall. Early stage tumor pala ito, na patuloy sana sa paglaki kung hindi niya pinansin ang kutob niyang may mali. Ganon din sa mga babae. Bagamat bihira ang vulvar cancer, mas tumataas ang tsansa nito pagkatapos ng edad 60 at isa sa mga unang sintomas nito, paulit-ulit na pangangati sa labas ng ari. Maaaring walang bukol, pero ang balat ay maaaring magaspang. Medyo nag-iiba ng kulay, mas manipis kaysa dati. Maraming matatandang babae ang nag-aakalang hormonal changes o menopausal dryness lang ito, at minsan tama sila. Pero kung ang pangangati ay walang tigil, lalong lumalala sa gabi, hindi gumagaling sa karaniwang gamot, huwag itong balewalain. Ang bahaging ito ng katawan ay puno ng nerve endings, super sensitive ito. Kaya naman madalas itong unang nagpaparamdam bago pa lumitaw ang iba pang sintomas.
Maaaring dahil sa pagbabago sa skin cells, nerve inflammation, o pamamaga ng lymph nodes sa paligid. Ang chronic itching sa area na ito, lalo na kung sa iisang side lang or sa specific na spot, ay maaaring delikado. Pero ang problema, karamihan ay nahihiyang magsalita, takot sa kahihiyan, o baka naman OA lang daw sila. Pero mas delikado ang pagtahimik kaysa pagtatanong. Ang pagbanggit lang sa doktor ng simpleng pangangati ay maaaring magdulot ng maagang detection, mas magandang prognosis, peace of mind. Ang pinakamahalagang mensahe. Kung hindi nawawala ang pangangati, huwag isipin na normal lang ito. Magpatingin sa doktor dahil ang maagang pagdetect ng kahit anong seryosong sakit, maging cancer man, ay nagsisimula sa pagpansin sa maliliit na senyales at pagpili na huwag itong balewalain. Ang katawan natin ay marunong magparamdam. Tayong mga matatanda, dapat lang na maging mas alerto at huwag matakot magsalita kahit patungkol sa mga awkward na sintomas. Mas mabuti nang masabing wala naman pala kesa sa sana pala nagpatingin ako noon pa. Sa pagtatapos ng video na ito, nais kong iwan sa inyo ang isang simpleng katotohanan. Ang inyong katawan ay palaging nakikipag-usap sa inyo. Minsan, ito'y nagsasalita sa pamamagitan ng sakit. Minsan naman sa pamamagitan ng labis na pagkapagod. Pero madalas nagsisimula ito sa isang napakaliit at halos hindi napapansing bagay, tulad ng paulit-ulit na pangangati sa iisang parte ng katawan. Ang 5 bahagi ng katawan na tinalakay natin, ang ibabang binti, itaas na likod, anit, dibdib at maselang bahagi ay hindi basta-bastang mga lugar. Ang mga ito ang madalas na pinagmumulan ng mga unang senyales ng malalalim na problema sa kalusugan, kabilang ang ilang uri ng kanser. Para sa mga matatanda, ang pag-aaral na pakinggan ng mga senyales na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng maagang pagdetect at pagkaligtaan sa isang tahimik na lumalaking sakit. Hindi naman ibig sabihin nito na dapat kayong mabuhay sa takot. Hindi iyon ang layunin ng video na ito. Ang mahalaga ay bigyan kayo ng kaalaman at ipaalala na mahalaga ang inyong kutob at ang mga simpleng sintomas na parang walang kwenta ay maaaring paraan ng inyong katawan para humingi ng tulong. Kung may naramdaman kayo sa mga sintomas na tinalakay natin, huwag itong balewalain. Sabihin ito sa inyong doktor. Simulan ang pag-uusap. Dahil karapatan ninyong malaman ang katotohanan at karapatan ninyong mapanatag ang inyong kalooban. Ang kaunting atensyon sa mga maliliit na senyales na ito ay maaaring magligtas ng buhay. Ang inyong katawan ay matalino. Matuto tayong makinig sa mga sinasabi nito. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.